Sana all. Let it be. Di ba? Yun lang naman po yun eh. Kasi kalokohan po yun eh para sabihin mo. Hindi kasi yun lang yung simple na ano nila eh. Logic nila eh. Bagigi, political lang yan pagka hinayaan natin na masa publiko. Mas importante pa ba yung perception ng tao kaysa sa makita ng tao ang katotohanan? Kung ano ang nangyayari? Di ba oh? Ay si Magalong na nga mismo nagsabi. Oh. Natutumbok niya na yung mastermind. Biglang kung ano-anong issue ang lumalabas sa kanya ngayon. Mantakin mo issue sa kanya dahil daw DDS siya. Putang ina niya. Gago! Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Ito na nga mga update po sa flood control scam. Alam nyo mga kababayan kung bakit ko tinawag na scam yan? Mukhang ini-scam na ko tayo ng mga politiko eh. Na talagang dapat ay matunton ang punot dulo at utak at mastermind nito, pero tila nililihis ho nila ang talagang issue dito para maiwasan ang mastermind at ulo. Sabi nga ni gagamitin ko yung salitang ginamit ni Chis Escudero, orchestrated. Alam niyo ibig sabihin ng orchestrated? Ibig sabihin nyo, kasi ako nag-aral po ako sa College of Music UP Diliman. Kabisado ko pa yung aking student number. Pero alam mo yung orkestra, kasi naging parte tayo ng orkestra, yung mga pumutugtog-tugtog tapos tambol-tambol lang tayo. Minsan drum, ganyan. Ibig sabihin yan, may kanya-kanyang parte yan eh, di ba? Yung strings, yung violin ba? Tapos yung torotot, yung horn, di ba? Tapos yung, marami yan, may mga ano din, percussion. Ayan, minsan may piano. So ganun ang orkestra, di ba? May kanya-kanyang parte. Itong nangyayari sa scam natin, sa flood control scam na yan, may kanya-kanyang parte. Parte dyan, yung media. O, di ba? Yung mga bayarang tangang media. O, alam na natin, yung mga bayarang tangang media. Kilala niyo yan, di ba? O, tapos yung mga tuta sa Senado. Wachichi! Mga gano'n, di ba? Mga tuta. Yung, alam mo na yon kung sino yung mga yon, di ba? Kinokontrol yan. Siyempre, sa kamera, given na yan. Kasi yung Panginoon nila ang tinamaan eh. O, tapos syempre yung mga pinklawan. Kasama sa orkestra yung pinklawan na yun eh. At syempre yung mga bayarang vlogger. Uy, balita ko yung mga bayarang vlogger. Balita ko yung bayarang vlogger daw, di umano ni Tambi, ay tinigil na. Kasi nga, nawalan na yung, wala na, medyo nadedelicates na. So, tapos yung iba, umaatras na rin para, alam mo yun, para kasi para hindi na sila mapahamak dahil nagkakabukingan na. Hindi, tanong natin kay Boss Toyo. Tanong nyo nga kay Boss Toyo. Boss Toyo, yung mga nakikinig dito na kilala ho si Boss Toyo, pwede ho bang pakitanong? Ako, tanong lang naman, itinigil na ba sa inyo ang pagpapala? Itanong nyo lang. Pwede naman niyang i-deny na hindi totoo yan. Pero bahala siya, basta itanong ninyo. Diba, itanong nyo sa kanyang page. Kasi ang balita ko, talagang yung mga bata nila, tinigil na. At ang balita ko nga, nababawasan pa siya ng subscriber at nagagalit pa yung mga tao sa kanila sa social media. Maaari po ba mga banateros, kung kayo talaga yung mga banateros, puntahan nyo sa social media. Tapos tanungin ninyo siya. O di ba kung tinigil na ba, kamusta ba, ano masasabi mo sa flood control project ni Romualdez? Tanong ninyo. Tingnan ninyo kung sasagot. Pag hindi sumagot, alam nyo na. Di ba? Anyway, isang pag-uusapan natin itong bagong banat po ni Vice President Sara Duterte. Pero alam mo, grabe dito mo mapapatunayan talaga na merong mga ilang media at saka mga tao na kasama dyan sa orkestra na yan. Pakinggan mo natin to
Binanata ni Vice President Sara Duterte sina Pangulong Bongbong Marcos at Congressman Martin Romualdez. Yun. Sabi ng bise, mahina ang gobyerno habang kumikita raw ng kickback mula sa iligal na sugal si Romualdez. Sagot naman ng palasyo at ni Romualdez, puro kasinungalingan yan. Git ng dating speaker, guni-guni at imbento lang yan ng na-impeach na vice presidente. Nasa frontline na balitan yan si Bean Los Baños. Sa press conference ni Vice President Sara Duterte matapos dumalo sa pagdinig ng Senado para sa 2026 budget ng kanyang opisina, sinabi niyang tila walang ginagawa ang Administrasyong Marcos sa pang-aabuso sa mga institusyon ng gobyerno sa gitna yan ng anomalya sa flood control projects. Do you think the government is still stable? No, ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Agad naman bumuelta dyan ang palasyo. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang Yan yung kanilang matatag. Hindi, yan yung kanilang pinalalabas, matatag daw ang gobyerno. Hindi nyo nga makontrol yung pinsan niya Paano naging matatag yun? Hindi niya nga, sasabihin na naman nila, ito na naman yung sasabihin nila na, ito yung laging palusot na mga animal na yan. Sasabihin nila, independent naman ang kamera. Kaya ginagago yung Pilipino. Sa totoo lang ginagago yung Pilipino. Alam naman ng mga congressman na ang tawag lang sa Malacanang di lang ako congressman, pati Senate. Tawag lang sa Malacanang, yun ang talagang magpapalit ng speaker, magpapalit na Senate President. Even yung legislative, hindi check and balance yan. Katarantaduhan yan. Wala akong naniniwala dyan. Diba? So, ibig sabihin, yung ginawa ng Kamara nung panahon ni dating speaker, fired. Huwag naman fired. Hindi, kasi sabi niya, impeach. VP Sara Duterte daw. Sige na nga, resigned. Speaker na si Romualdez. Huwag nating sabihin na wala siyang kaalam-alam dyan. Alam mo, sabi nga nila, napakasimple lang nito, mga kababayan. Paikliin na natin ang proseso ng budget. Paikliin na natin. Eto, ganito lang yan kasimple. Budget nagsisimula sa executive branch through the DBM o yung Department of Budget Management. Magsisimula yan, dadalhin yan sa legislative, sa dalawang house, sa Senate at saka sa Kamara. Pag-uusapan, yan tinatawag na deliberation ng mga budget ng bawat ahensya ng gobyerno. So, nagsimula sa taas, binaba dito sa dalawang ito. After nyan, magsasama yung dalawang, itong Senate at saka itong House of Representatives, magsasama yan, BICAM. Diba? Tapos, i-deliberate. Nagkakaproblema dyan, after ng BICAM, meron pang small committee na gumagalaw dyan. Na nandyan sila Zaldico at syempre, pinamumunuan yan ni Speaker. Yan ang talagang, kung ano mang mangyari, yan ang pinakalas bago bumalik sa presidente. Babalik sa presidente upang pirmahan. Kasi batas yan Ang budget, tinatawag na batas. Ibig sabihin, pagkatapos dineliberate, magiging batas na po yan. Pipirmahan ng presidente. So, babalik lang yan. So, don't tell us na walang kinalaman ng presidente. Yan ay malaking katarantaduhan. Siya ang last at magsasabing, ayos itong budget to, napakaraming insertion. O siya magsasabi, ay putang ina, daming insertion. Diba? Yun ang huling batayan kung ito bang budget na ito ay masusunod. The mere fact it was passed, siyempre 2025 na ipasa na yan. At nandyan lahat ng mga kaputang inahan ninyo. Diyan sa budget, diyan sa Kamara. Ibig sabihin, the President agreed. The President signed it. The President approved it. So wag tayong maglokohan. Di ba? Yan o yun Yan o talaga ang sistema.
Ngayon, ano ba masama sa budget? Number 1 yun sa PhilHealth. Alam mo, pag ako nagpupunta ako ng ospital, naaawa ako eh. Naaawa talaga ako sa mga Pilipino. Makikita mo, kahit sa mga, lalo na sa mga public hospital, nasa labas yung mga kababayan natin. Tapos yung mga ilang gwardiya pa, minsan, mainit din ng ulo. Hindi ko alam kung nag-away sila ng jowa niya, kabit niya o asawa niya. Mainit ang ulo. Tinatanong mo. Hindi kasi alam mo, minsan underpaid din ng mga guard eh. Naaawa rin ako sa mga guard kasi una-una 12 hours sila tas underpaid. Pag ako naging mambabatas, yan ang ating dapat ayusin eh. Hindi dapat ganun kasi ang guard, importante yung trabaho supposedly niyan. Kaya lang, nagkakaroon ng katok yung iba dyan. Kasi 12 hours ka nga naman dire-diretso, tapos underpaid ka pa, mababa pa sahod mo. O di ba? Dati yung pangarap mo maging pulis, ginawa kang gwardiya. Tama, mali. So, ibig ko lang sabihin, kawawa rin sila. Kaya tuloy nagkakasungitan dyan. Diyan ka na lang. Maghanap ka dyan. Puan mo dyan. Bahala ka dyan. Humiga ka dyan. Ganun sa mga ospital. Bakit? Hindi kaya eh. Imaginein mo yung billion-billion na maleta. Yung basura sa maleta. Yung billion-billion na deliver. Mantakin mo, halimbawa, ginamit na lang yun sa PhilHealth. Ginamit na lang yun sa health system ng ating bansa. Di sana walang ganyan. Di sana hindi ho yung pumipila. Hindi, ito po Ako po kasi yung para sa kaalaman nyo, yan ang thorn in the flesh ko eh. Alam niyo yung thorn in the flesh ni Paul? Basahin niyo sa New Testament. Sakitin po ako. Totoo yan. May diabetes ako, may asthma ako. Di ba? Sakitin po ako. Kaya ako'y madalas ma-ospital, lalo na nung kabataan ko. Ngayon kasi nababantayan ko na ang aking health. Nung kabataan ko talagang madalas akong magkasakit noon. At nakikita ko yan sa halabas ng ospital. Pero ito dito ka magtataka. Pag sa ibang bansa, na-ospital na rin po ako sa ibang bansa. Tangin na parang hotel. Hayop. I mean, yung masigla sila do. Masaya yung mga nurse. Parang reception ng hotel. Hindi ko ibig sabihin yung maganda. Ibig ko sabihin yung bakante, hindi ganun kagulo. Siguro sa emergency. Pero doon sa mismong ospital, parang mapapatanong ka, ospital ba ito? Kasi walang wala ka makikitang, alam mo yun, di ba? Masasabi nating kaguluhan. Dito sa atin, grabe ho. Kung sana yung trilyon-trilyon na nanakaw, napunta dyan, hindi ang ganda sana ng buhay ng bawat isa. Organisasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Malamang hindi nila nakikita anong ginagawa ng Pangulo dahil bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nakapikit ang mata. Dagdag pa ni VP Sara, hindi na nakakagulat pa na sangkot sa anomalya sa flood control projects ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nga lang daw sa flood... Kaya slow motion pa kunwari. Feeling niya siguro may tugtog. Tinan mo, slow motion na. Halimbawa, tuloy-tuloy natin. Tinan niya. Wait lang. Sa flood control projects ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nga lang daw sa flood control projects ang pinagbumula ng umunoy kickbacks. Pati sa sa illegal gambling. Slow motion pa. Wait. Chotomate. Ano daw yun? Hindi lamang po daw sa flood control nakikinabang si Romualdez. Gago! Pati po sa illegal gambling. Gago! VP Sara, meron akong tanong sa'yo. Ito ba yung sinasabi nila yung nangyari sa Negros? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako. Kasi sa Negros, di ba, talagang tinanggal nila kasi alam mo, ang laki ng dyan. Alam naman po natin huwag na natin yung pagkaila na si Tebes po ay talagang involved sa gambling. Although legal yung kanya, yung mga STI o something, mga ganon. Alam mo, malaki kasi ang dyan ang kitaan dyan. Malaki, sobrang laki. Ang mga tao sa mga palutuhan, grabe hindi ko maintindihan, talagang pila. Diba? Box office lagi dyan. Ang laki ng kita dyan. At may mga franchise dyan. Diba? Tinanggal nila si Tebes. At sinabi ko naman sa inyo, sinong pumalit? Mga nasa gobyerno.
Ganyan nung ginawa nila. The entire region na hawak ni Tebes, ang dami nun eh. Ngayon, pinalitan daw ng mga nagtanggal sa kanya. Saan ba siya unang natanggal? Sano? Di ba sa kamera? Diyan siya unang tinanggal eh. Hanggang finreeze lahat ng accounts doon, finreeze pati yung mga gano doon. Ito ba yun? BP Sara Duterte, Madam Inday? Ito po ba yung sinasabi niyong ano? Kaya lang sinasabi kasi ni Ma'am Inday, illegal. So ibig sabihin, hindi lang mga legal ang sinako, pati illegal gambling daw involved si Romualdez. Gago! Allegedly, di umano. Yan daw ang sabi, pambihirang buhay, Ireo. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control, pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Hindi kaya pati sa ano? Alam mo, iniisip ko nga eh. The mere fact that they can buy. Eto na lang halimbawa ko na lang. Okay? Kami po, banateros, kumakain, umiinom din minsan. Yung social drinking lang, di ba? Pero syempre, bilang na bilang mo, bawat bote, bawat lagok. Kasi ganito, totoo naman di ba? Lalo na yung mga malalakas uminom sa amin. Kilala nyo naman yung malalaki yung tiyan Binibilang natin ng bawat lagok nila yung presyo, alam mo na. Ano ibig ko sabihin? Yung isang ordinaryong congressman na nagngangalang Axie IS o yung Tulpo, yung anak ni Rapi Tulpo, if he can spend one night 6.7 million. I'm not questioning o sinasabing corruption galing yun Pero if he can spend that way, ordinary congressman spending 6.7 million, di ba? Can you just imagine? Can you just imagine yung mga leaders ng Congress? How much they spend? Di ba? I mean, sabi ko nga sa inyo, kahit sa Japan po, pagka nagpupunta po tayo dyan, all out tayo dyan Di ba? Makain, umiinom. Pero never ako nakapag-spend ng 6.7 o even 1 million sa isang meal o sa isang social drinking. Hindi 6.7. I mean, hindi pa kasama yung pamasahe pumunta ng Las Vegas, yung hotel, yung mga inuwi. Hindi, wala ako sinasabi yung inuwi sila. Naiintindihan niyo ibig ko sabihin? The magnitude of that kind of spending sa isang ordinaryong congressman, it tells a lot. Anong klaseng meron tayong Congress? Di ba? And doon pa lang, isipin nyo, magkano pa kaya yung kay Zaldico? Magkano pa kaya yung kay Romualdez? Di ba? How can they afford that way? How? Baka may katotohanan. Di natin alam kung totoo o hindi. Baka may katotohanan yung sinasabi ni BP Sara Duterte na involved ito si Romualdez dito sa illegal na mga korupsyon, sabi niya. Nang matanong kung sino ang source ni VP Sara sa mga nasabing impormasyon, tumanggi siyang magbigay ng pangalan, pero galing daw ito sa loob ng opisina mismo ni Romualdez. Sa isang pahayag, nanindigan si Romualdez na hindi totoo ang akusasyon ni VP Sara na tumatanggap siya ng pera mula sa iligal na sugal. Guni-guni at imbento lang daw ang kwento tungkol sa umano'y mali-maleta ng pera. Puro lang naman daw ito salita at walang ebidensya. Dagdag pa ni Romualdez, nakakalungkot daw na ang mismong vice-presidente na inakusahan at na-impeach ng Kamara dahil sa maling paggamit ng pondo ang siya ngayong nagkakalat ng kasinungalingan. That's not true. Ikaw ang sinungaling. That's not true. Hindi nyo pa napapatunayan yan. Impeachment, even if it's really called impeach, okay? Para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan,
it's really called you are impeached by the House. By the House. But not finality na dumaan na sa impeachment trial. Okay? By the House. We all know that is a political aspect. Ang impeachment sa House ay political. Lalo na ngayon. Kung dati nga political na yan, lalo na ngayon, na kontrolado at may balita nga, di ba, na tigi 1 milyon ba yun kada buwan? Ang bawat tapos bawat desisyon may malalaki. At sinabi nga, di ba, ni Congressman Tiangco, na hindi pala, si Congressman Tiangco at si Chis Escudero, sinabi nila na hindi i-release yung funds pag hindi sila pumirma ng impeachment. So, para paikliin, itong sinasabi ni Romualdez na impeach, it's because of politika. Pinupolitika si VP Sara Duterte. Second, if it's really not just politics, kalimbawa na lang, hindi politika yan. Ang impeachment, it doesn't mean pag na-impeach ka ng Kamara, hindi ibig sabihin you are guilty of this accusation. Ano yun? Ibig lamang sabihin, hindi ka pinagkakatiwalaan na di umano ng taong bayan. Ganon ang ibig sabihin yan. Again, kahit nga siya ma-impeach ng Senate, it doesn't prove na guilty siya of doing a crime. That is just saying, hindi na nagtitiwala ang taong bayan sa'yo, na lose mo na yung trust of the people, so kailangan ka nang tanggalin sa posisyon. But an impeached person, hindi makukulong. Bakit? Hindi naman po criminal court yan. So, para sabihin mo na nagkakalat ng kasinungalingan na paggamit ng pondo, that's not true. As a matter of fact, the highest rating na ibinigay ng COA ay nasa BP, di ba? Yung rating na ibinigay ng COA doon sa paggamit ng pondo ng OVP ay pinakamataas na ratings. So, this is an obvious step, yung impeachment, na politika lang. At kung titingnan naman natin ang tiwala ng taong bayan, ikumpara mo sa inyong dalawa. May nakakain ka ng alikabok. Hindi, ako nga, gusto kong tumakbo ito si Martin Romualdez. Gusto ko itong tumakbo na magkaalaman tayo. At saka para naman magkatrabaho yung mga vlogger niyo. Kaya na yung mga vlogger niyo, tanga na, bobo pa. Kuha-kuha kayo ng mga vlogger na sikat, natatanga-tanga naman. Hindi, kasi madalas silang ganyan eh. Kukuha sila ng mga sikat, di umano sa social media. Bakit di umano? Hindi naman kasi talaga sila sikat. Nagpapasikat lang. Mga sikat-sikatan sa social media na mga influencer, kukuha sila niyan. Tapos, pag nagpolitika, parang mga tanga magsalita. Yung mga argument nila parang pambata. Matalino sila mag-rap, mag-flip-top o kung ano-ano man. Pero pagdating na sa argumento, parang mga bobo, para kindergarten. Mas matalino pa nga eh. Panlalait pa nga yun sa mga kindergarten pag ikinumpara mo sila. Hindi, pagdating sa politika, ang tatangan niya mga yan. Sayad sa butang niyan, sayad yung utak niya, parang naapakan. Namimilipit. Sabi nga nila, utak ipis. Tinanong din si VP Sara sa kung posible bang may kumpas din si Pangulong Bongbong Marcos sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ang kanyang sagot. Sige nga. Budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo. Para siya maging batas, para yan ma-operationalize, para natin ma-implement yung batas na yan. Walang direktang sagot siya ng palasyo pero giniit nitong kumpas ng Pangulo ang dahilan kaya may investigasyon ngayon. Ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Hindi tulad nung nakaraang administrasyon. Kaya na naman siya, hindi baka move on. Move on! Ito si fake news Claire Castro. Mamaya papatunayan natin sa inyo kung paano ka fake news yan. Kung paano nagpapakalat ng fake news yan. Huling-huli na yan eh. Anong nakita niyong pagbuyan niyang? Anong pagbuyan niyang? Salita ba yan ng mga... Claire Castro, mag-vlogger ka na lang. Anong pagbuyan niyang? Ano ba yan? Sobra. Ngayon, bunganga mo. Picturean nga natin yung bunganga mo na yan. Pagbunyanyang. Ito mo yung itsura mo. Ikaw ang bumubunyanyang eh. Ang opinyon ng ang nais lamang ay manira
ng gobyerno at siraan ng ating Pangulo, wala tayong makikitang anumang magandang salita mula sa kanya. Nagbabalita mula sa front. Pagbuyan niyang. Eto, patunayan natin ngayon na nagsisinungaling yan, ha? Hindi, kasi baka sabihin ninyo baka sabihin ninyo, puro ka lang paratang, wala kang ebidensya. Patunayan natin. Paano natin patutunayan? Doon sa nangyari kay Magalong. Alam natin si Magalong nag-resign, di ba? Sa ICI. Mamaya natin pag-usapan kung bakit siya nag-resign. Pero ito muna. May kapalit na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos magbitiw bilang special advisor ng ICI. At kasunod nito, lumutang ang umano'y pabago-bagong pahayag ng Malacanang sa papel ng alkalde sa investigasyon sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Ilang araw matapos magbitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ipinost ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang status na ito sa kanyang official social media page. Ang post sa ngayon may mahigit 4,700 reactions, edited na. Binura ni Magalong ang komento niya at hinayaan na lang na publiko ang humusga sa ngayon ipinagkukumpara ang mga pahayag ng palasyo noong September 13 at September 26. September 13 itinalaga si Magalong bilang Special Advisor. Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator. Special Advisor and who will act as investigator. For the ICI? For the ICI. Ang linaw po nun. Aling Claire. Fake news Claire. Ang linaw po na sinabi dun. Hindi po ako nagsabi, kayo. Special Advisor and acting investigator. September 26 naman, nang i-anunsyo ng Malacanang na under reconsideration ng legal team ng Pangulo ang appointment ni Magalong dahil sa mga kritisismo na isang sitting mayor ang nasa Independent Commission. Siya po ay tinalaga bilang Special Advisor. So liliwanagin po natin ang pagtalaga po. Madam, kayo ang malabo. Sana kinausap niyo yung sarili niyo. Liliwanagin ko po sa sarili ko. Gago! Diba? Liliwanagin ko po sa sarili ko na advisor lang pala, hindi pala an investigator. Diba? Sa kanya ng Pangulo ay bilang Special Advisor at hindi po lead investigator. Gago! Kahiya-hiya talaga itong tagapagsalita ni Marcos. Ewan ko ano nangyari dito sa aling to. Or in any other form na tingnan mo, natuutal-utal ka na ngayon. Pag-iimbestiga. Hindi po siya. O in any other form pag-iimbestiga, kasasabi mo lang kanina. Sarap tuktukan nito, no? Diba? Ibig sabihin ng tuktukan yung pagalitan. Baka sabihin nyo kung anong tuktukan yun. Naitalaga sa pag-iimbestiga? Wala naman daw nakikitang inconsistency ang Malacanang sa... Wala pang nakikitang inconsistency. Gago! Aling Claire naman. Hindi pa inconsistent yun. Ano tawag mo doon? Hindi pa inconsistent yun. Mga pahayag na ito dahil mismong Pangulo na ang nagsabi na Special Advisor lang ang role ni Magalong sa komisyon. Tingnan nyo, pagkatapos mong sabihin, so fake news ka talaga. Hindi, kasi ito ang problema sa iyo, Madam Claire. You talk too much. Honestly, you talk too much. At alam natin kung sino yung mga nagsasalita ng sariling. Kasi ang papel mo dyan, spokesperson ka dapat . Diba? Ang papel mo dyan, press officer, dapat kung ano lang yun ang gagaling sa presidente. Dagdag bawas ka . Dinaig mo pa yung mga contractor . At saka mga speaker . Dagdag bawas kayo . Dapat, kung ano lang yung sinabi ng presidente, yun lang. Tapos sasabihin nyo ngayon pag-aaralan ng presidente. Ano yung ngayon palang pag-aaralan? Ang dami ng ginawa ni Magalong, ngayon palang pag-aaralan yung appointment niya. Gago! Hindi ko alam kung paano nagdidesisyon ng presidente natin. Hindi, it's either lasing yan, baka naman sabog. Hindi ako, nagtatanong lang ako . Hindi ako nag-aakusa, nagtatanong lang ako. Ba't ganun? Kung kailan nandyan na si Magalong, ang dami niya nang ginawa, tsaka nyo lang sasabihin pag-aaralan. Gago! Hindi ako nagtatanong, paano ba pumirma si BBM? Ano ba yan? Pirma ko nga.
Ganun ba pumirma si BBM? Hindi niyo nakikita? Hindi niyo binabasa? Hindi niyo inaaral? Ano ba yan kasi? Hindi ko na ano ba yan? Istorbo kayo sa ginagawa ko eh. Pipirma ng ganun. Tangin niya. Tapos biglang marirealize niya. Hindi, pag-aaralan ko muna. Gago! Ang bansa natin, parang bansa ng mga clown. Payaso, di ba? Umanggay magbigay ng komento ang kampo ni Magalong. Pinasasalamatan ni PBBM si Magalong sa naging gampanin nito sa ICI at sinabing nirerespeto niya ang desisyon nitong umalis sa komisyon. Welcome pa rin daw sa ICI ang pagtulong. Eto pa, ipapakita ko sa inyo ha. Kasi ang tindi ho ng speech ho ni Magalong kung bakit po nagkaganyan-ganyan ho yung flood control project natin. Kasi nag-speech siya. Ang linaw ng speech niya. Alam mo, yung mga bayaran at tatanga-tangang media, ang pinick up lang sa speech ni Magalong ay yung nagsosorry siya sa mga taga Davao. Ina talaga yung mga media na kupal. Ang title nila, Magalong apologize to Baguio residents. Ang dami niya sinabi doon, yun lang. Hindi ako nagbibiro. Ginugol ko kasi yan. Hinanap ko yung speech na yan. Tapos ang puro headline, Magalong apologize to Baguio residents. Magalong, sabi ko, ang dami niya sinabi. Yun lang ang pinick up nyo. Bayaran talaga kayo at tanga. Tama talaga si Marcoleta sa inyo. Puro kayo tanga. Our Vice Mayor Tino Oloan and the distinguished members of our City Council, to all our awardees and members of their families, our retirees, those who have devoted themselves to the noble calling of public service, our distinguished guests, Naimbag, Nagsapak, and Bigat, datayo amin. It's been a long time since I saw each and every one of you. Pagpasensyahan nyo na ho. We're gathered here today not only to recognize our achievements, but to celebrate your sacrifices and unwavering commitment to serve. The Breeze Awards is about honoring personnel who consistently go beyond what is expected. Those who embody excellence, deliver extraordinary results and services, and those who serve with overwhelming, enthusiastic dedication. This event is an important occasion because we pay tribute to the pillars of our workforce. Our retirees who have given the best years of their lives in service, the families of our departed colleagues whose legacy continues to inspire us, our loyalty awardees who prove that true dedication is measured by years of steadfast commitment, and finally, our outstanding employees of the year who set the standard for excellence and professionalism. We also commend our employees' choice honorees who earn the trust and respect of their peers, our exemplary departments who show the power of collective efforts, and the Star Family Awardees who remind us that service is not carried out by one person only, but supported and nurtured by family values of sacrifice, love, and dedication. Public service is never easy. Each day calls us to go beyond ourselves, to smile even when we are tired, to give even when we are already stretched thin, to rise above challenges and stand firm for the people who depend on us. Yet, it is always a sacrifice that is filled with a lot of fulfillment. And this is precisely what I'm going through now, at present. I've never been so busy in my entire life. Bakit? Ngayon lang. Bakit? And I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. It's not an easy task, believe me.
It's very challenging and it is very dangerous as well. Fighting all these very powerful and moneyed people in our country today. And I was expecting, I anticipated that corruption is widespread. But now that I've been going around the country, I've never expected that it is just so deeply entrenched. The magnitude is unbelievable. The magnitude is incredible. Corruption, especially in the infrastructure projects or infrastructure sector, has already become a cottage industry, a livelihood program. Sa dami ng pinuntahan namin mga projects, wala ni isa kaming nakitang maayos. And these are in hundreds of millions of pesos. Ibig sabihin yan, it has become so systemic, highly organized, highly syndicated. Nakakalungkot isipin na itong mga taong ito, sinisira nila ang kinabukasan ng ating bansa. And please, let us not allow this passion to address corruption short-lived. It should be a long-term engagement. Huwag po natin pabayaan na nakawin nila ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Huwag natin pabayaan na nakawin nila ang kinabukasan ng ating bayan. And sometimes in my private moments, I weep because I've never seen this kind of corruption. Nakita ko yung mga extortion, mga pangikikil. Pero believe me, this is something very, very different. I can only bow my head and express my frustration. It's a sacrifice. Sometimes I think the safety of my family. Napakahirap labanan ang korupsyon dahil lagi na lang may mga taong wala nang ginawa kundi mamuliti ka at sirain pa yung ating reputasyon. Ganyan na ang sistema natin dito. Grabe. Sasabihin na naman ng iba, DDS yun, tingnan mo na, maka-Duterte pati yung sinasabi niya. Talaga naman nakakagago eh. Di ba? Yun nangyayari sa Pilipinas. Alam mo, ito ngayong hindi ko makita eh. Ang haba ng speech niya at sinasabi niya dito, the magnitude of corruption that is happening in our country right now. The magnitude, antindi na. Alam mo mga kababayan, hindi ko alam bakit ito mga putang inang mga pink na to, hanggang ngayon, yung corruption nila, anti-corruption, pero wala ho silang makita kung sino. Hindi sila makapagbanggit kay Romualdez. Lalong-lalo na yung Makatay Black. Sa bagay, nakinabang sila eh. Ito na nga sinasabi, ang tindi ng korupsyon. At ang headline ng mga media, Magalong nagsorry. Gago! Kaya na lang talaga nasasabihan kayo ng tanga. Nakikipaglaban na tayo araw-araw, sacrificing our safety, sacrificing our life. Pero may mga tao pa dyan na walang konsensya, na walang ginawa, kundi puro na lang politiko ang pag-iisip. Yawn. Kasing dumi ng kanilang mga konsensya.
they're no different from these very powerful people who continue to destroy our nation. Let me go back. Please know that we deeply appreciate the support each one of you have given to our advocacies, even as you understand that sometimes some of us need to be away to fulfill our task beyond what we do in our city. Everything we do, everything we push for is with one dream in mind, so that future generations will no longer have to endure the struggles and difficulties that we are experiencing today. Always remember that public service is both an honor and responsibility. What you do every day is strengthen the foundations of good governance, uplift the dignity of our people, and inspire others to believe that change is possible. And I keep on saying this as well. It doesn't take one to have a title, to have money, to have fame, to change the world. May you never lose your heart in this mission. It is for the generations that will come after us. And so to our awardees, I congratulate each and every one of you. You are the embodiment of what it truly means to serve with excellence, extraordinary dedication, and sacrifice. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay po ang ating... ayan po ang speech niya. Linaw po di ba? Yung magnitude umaabot siya hanggang kaduluduluhan, hanggang ibabaw. Yan din ho yung sinabi niya sa isang press briefing na talaga nga namang matindi ang takbuhin itong pangyayari na ito. Hindi kasi alam mo, kaya nga di ba ngayon, atake, todo-todo sila, atake dito kay Marcoleta, yung sinasabi na nga, yung independent. When you say independent, hindi siya involved. Yung asawa ni Marcoleta, hindi involved doon sa kumpanya. An independent director, ibig sabihin lamang po niyan, parang kinuha mo sa labas kasi part ng requirement po yan ng isang insurance. So, para i-link mo, meron niyang sinasabi itong si Manong J, ating kaibigan na si Manong J, ang isang bihasang manunulat at broadcaster. Ito talaga, masasabi mo itong talagang matikas ho talaga ito Ito ho, sinabi ni, papakita ko lamang po sa inyo ang sinabi ni Jay Sonsa. Kasi para dun sa issue ng mga pag-atake dito ho kay Marcoleta at sa kanyang pamilya na ini-involve sa Diskaya. Ito. Papakita ko lang. Chotomate. Kasi ngayon lang lumabas sa aking newsfeed. Papakita ko na sa inyo. Ayan. Ito po. Ayan. Ito. Ayan. Ano sabi dito? Mga bata nga ba ni Senator Lacson ang nagpapatakbo ng Bilyonaryo News Channel at Abante Radio? Ay, grabe. May bata ka pala, ha? Mr. Pinky, ha? Di ba media relation officer ni Senator Ping si Marlot Tanga Dalisay? Grabe ka naman, makatanga, Jason, sa? Tanga talaga? Hindi, alam mo, galing sa isang batikang broadcaster, sabihan ka ng tanga. Ibig sabihin, meron talagang merong meaning, di ba? Hindi magsasalita ng ganun-ganun yun. Totoo bang merong all-out war against Marcoleta sa mainstream media outlets in Bilyonaryo? Ricky Razon? Naku po. Ano ang kinalaman ni Ricky Razon sa Bilyonaryo News Channel at Abante Radio? Ano ang kaugnayan ni na dating newsec Ray Marfil at dating Inquirer reporter Hil Kabangkungan? Grabe mga pangalan nila. May kaugnay ba si dating US detainee at sinangkot sa kuratong baleleng Colonel Michael Ray Aquino sa Soler Casino, Bilyonaryo? Uy, grabe. Gago! Alam naman po natin si Colonel Michael Ray. Kilala niyo yan, di ba? Yung nasangkot sa kuratong baleleng.
Totoo ba na si Marlo Dalisay ay nagsisilbi ding bilang MRO o PR ni DOJ Secretary Christine Remulla? Gago! Correct me if I'm wrong. Hindi ba dating MRO at PR din ni Ping Lacson si dating tabloid reporter columnist Ray Marfil? Gago! Dating radio reporter Marlo Dalisay at dating Inquirer senior reporter Hil Kabangkungan. Gago! Ito pala ang yung pagmumukha mo pa lang, alam mo na di ba? Yung ganyang pagmumukha, yan hindi gagawa ng maayos. Kung sa bagay, wala namang masama kung yumaman ng gusto sina Marfil at Kabakungan, pero ang tanong, saan manggagaling yung kanilang mga milyones o bilyones na siyang pinambili nila sa Billionaire News Channel at Abante Radio? Ito ba yung sinasabi ni Senator Ping na manahimik na lang siya sa mga upak sa Senado? Bakit nga naman hindi mananahimik kung meron kang namang taga-upak? Gago! Naghahanap, di ba? Ano pangalan nito? Sabi ni Jason sa si Marlo Tanga Dalisay. Hindi ako nagsabi si Jason sa. Sabi ni Jason sa Marlo Tanga Dalisay. Sa pangalawang sentence, di ba? Marlo Tanga Dalisay, yan ang connection. Yung connection na sinasabi mo, conflict of interest, delikadesa, wala yan Hindi naman, malayo Hindi konektado. Ang layo niyan. Tanungin kita, kilala mo sino director at independent director ng insurance ng iyong kotse? Hindi, ako nagtatanong lang. O kung meron ka pa ipang insurance. Ang dami natin insurance. Ako may Sun Life ako. Sa mga gusto mag-Sun Life. Di ba? Mga may insurance. Kilala nyo ba kung sino ang independent director ng mga yan at mga kawani niya, presidente? Baka yung presidente, oo. Pero yung the rest na kilala nyo ba? Hindi. Di ba? Kaya walang conflict of interest. Walang direct. Ikaw may direct. Ang dami mong picture dito. Makikita dito sa mga nilabas na picture ni Jason sa. Kasama mo ay grabe. Talaga naman. Nako. Alam na alam. Kaya pala yung bilyonaryo, medyo mainit ang ulo kay Marcoleta. Ngayon ko lang nalaman yun. At ito naman si Lacson. Talagang ito si Lacson, medyo napapaghalataan ko na ito Hindi, doon pa lang, di ba sinasabi ko na sa inyo. At saka ito, ganito yan Now you know, now you know that kaya si Lacson at saka si Soto ay nagbagong alyansa ba yun? Yung Senate na hawak ni line-up ni Marcos? Kasi they will play a big role. Ano itong big role na ito? Ito yun. Di ba? Big role in one, pushing for the impeachment which they failed. This time, bumabawi sila na hindi mapunta ang investigasyon kay Marcos. Yeah? Kaya tuloy, napaparatangan sila ng taong bayan, ng mga netizen, na sila po ay tuta ni Marcos. How true. Iyon ang tanungin natin, alamin natin talaga sa mga Pilipino. Sa tingin nyo ba, itong si Soto at saka itong si Lacson, tuta ni Marcos at ni Romualdez? Kayo po ang magano. Ito pa, mga bagong balita ito punta naman tayo dito sa ICI. Ito. Yung tinatawag nila kasi ngayon meron ng pinopropose na itigil na daw ang Blue Ribbon hearing, itigil na daw at ipaubaya na lang sa ICI. Naku po. Malaki problema natin dyan. Bakit? Ipapakita ko sa inyo. Ang Independent Commission for Infrastructure ay kakasubmit lang po ng kanilang interim report and recommendation sa Office of the Ombudsman.
Ito po ay tungkol sa 289.5 million flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Inaasahang kakasuhan ng Office of the Ombudsman si Ako Bicol Party List Representative Zaldico batay sa interim report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong araw. Kasama sa report ang mga rekomendasyon ng komisyon at inaasahang sasampahan ng kaso ang ilang personalidad, partikular sa natuklasang irregularidad sa isang flood control project sa Oriental Mindoro na aabot sa 290 million pesos ang halaga. Direktang pinangalanan sa report si Ako Bicol Party List Representative Ko. Sasabihin ko lang po kung sino po ang mga taong potentially responsible based on this on the evidence and evidence reviewed by the commission. Ito po yung mga maaring responsable at maaaring kasuhan, depende po sa investigasyon ng Ombudsman at sa makakalap pa nilang ebidensya sa tulong ng Commission po. Number 1, Elizalde Zaldico, incumbent member of the House of Representatives, former chair of the House Committee on Appropriations. Ayon kay Attorney Brian Kit Hosaka, Executive Director ng ICI, ang proyekto ay sa Department of Public Works and Highways o DPWH Region 4B na kaugnay ng pagtatayo ng isang road dike sa kahabaan ng mag-asawang Tubig River. Isa sa napansin ng komisyon ay ang deficiency sa mga dokumentong sumusuporta sa progress billings. Paliwanag ni Attorney Hosaka, may mga pagbabayad na inaprubahan kahit kulang ang record at may mga pagkakataong pareho ang litrato pa ang ginamit upang i-justify ang magkahiwalay na singil na nagpapahiwatig ng mga katanungan sa project verification. Bukod pa rito, base sa nakalap nilang dokumento, ang nasabing proyekto ay nasa ilalim ng contractor na SunWest Inc. Meron din pong impormasyon na ang SunWest Inc. ay dati pong pagmamayari ni Congressman Elizalde Zaldico. Kaya naman nagrekomenda na ang komisyon sa Ombudsman na imbestigahan kung may paglabag ito sa batas sa bansa. Dahil po dito ay nagrekomenda po ang ICI sa Ombudsman na ipagpatuloy po nilang kanilang investigasyon tungkol dito po sa proyektong to upang posible pong magsampa ng kaso paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification, and of course isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public Officers and Employees. Bukod dito, tiniyak ng ICI na magsusumite sila ng mga karagdagang ebidensya bilang suporta sa mga kasong isasampa laban sa mga sangkot sa nasabing anomalya. Paliwanag ni Attorney Hosaka, sinisiguro nilang malakas ang hawak nilang mga ebidensya at hindi lang aasa sa iisang testimonya o affidavit upang mapalakas ang kaso at hindi basta madidismiss. Kaugnay nito, maaaring sa mga susunod na araw ay ipapatawag din nila ang dating chairperson ng House Committee on Appropriations na si Representative Ko. Yes, that would be an action of the commission. Kailangan po natin na mapatawag yung mga tao pong posibleng involved dito. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Ay nako, eto lang. Nakita na naman nila si Zaldico. Okay yan, maganda yan. Sampahan nyo ng kaso. Dami ha. Dami mo ng kaso, Zaldico. Palakpakan sa'yo. Gago! Sabi ko sa'yo eh. Pinasuhan mo kasi ako eh. Yan, nadali ka tuloy. Diba? Eh, nako. Anyway, okay sana. Okay sana itong pagkaso ng ICI dito kay Zaldico. Ang problema ko dito, hanggang dun lang. Gumalaw lang mag-isa. Yan ang problema eh. Yan ang problema natin sa ICI. Yan ang problema natin sa ICI. Hindi pa pwedeng si Zaldico lang yan. Siya lang ang naglagay.
walang approval ng kanyang boss? Napakalaking katarantaduhan yan. Di ba sinabi nga ni Magalong yan? Hindi, kaya nga baka yan ang isa sa dahilan kung bakit siya bumitaw. Kasi natutuntun niya na yung mastermind mukhang dediretso sa Malacanang. From Romualdez, baka dumiretso sa Malacanang. Baka mapunta from Agua to Palacio. Ito yung tungkol sa Agua. Alam mo yung Agua na binanggit na malapit sa Malacanang. Tandaan ninyo, sabi ni Sir Orly, diniliber sa bahay ni Zaldico, tapos yung iba kinuha. Di ba? Tapos idinala doon sa The Fort. Ibig sabihin, hindi pala The Fort, BGC. Dinala doon sa BGC. Ibig sabihin, bahay ni Zaldico at saka ni Romualdez sa BGC nandun. Bakit daw one time nagdala siya sa may Agua na di umano bahay ni Speaker? Meron siyang bahay sa BGC. Bakit kailangan mo dun padalhin? Pahirap. Isipin mo billion. We're talking about billions here. We're not talking about millions. Billions ito pinag-uusapan. Itatravel mo pa. Alam naman natin hindi safety pumunta dyan. Tayo, madalas tayo napapadaan dyan sa Malacanang. Maraming paligid yan, hindi safety. Hindi, just a common sense. May bahay ka naman doon. Bakit mo doon pinadeliver? Tanong. Mas malapit? Kasi nga, ang isang logic na pwede nating isipin lang dyan, at least, kung sabihin sa pangalan lang, kunwari yung totoo yung akusasyon, assuming that the accusation of Sir Orly is true. Assuming lang. Bakit hindi na lang doon sa BGC? Bakit doon? Kasi, sasabihin lang naman niya sa pangalan ni Romualdez, eto, deliver mo ito sa bahay ni Romualdez sa Agua. Pero, baka naman di talaga siya ang kukuha doon. Baka naman dediretso sa palasyo. Pero hindi mo pwede siyempreng dalhin sa palasyo. Dire-diretso. Kasi kailangan merong hati. Ika nga merong stop. Para iba yung, halimbawa, iba na ngayon yung magdi-deliver. So, ganito yan. Kunwari, gagawa ka ng, halimbawa, ako ay isang sindikato. Halimbawa lang, papadeliver ako ng kargamento, mga, alam mo na, mga illegal na mga bakal, di ba? Mga illegal yan, halimbawa. So, papadala ko muna sa bahay. Ayoko malaman ni Jay Guevara na sa akin mapupunta. Di ba? Papadeliver ko, Jay, sabihin ngayon ni Dada, Jay, i-deliver mo sa bahay ko. Di ba? Sa bahay. Kunwari, magkalapit sila. Tapos sasabihin niya ngayon si Jay, i-deliver mo naman dito sa isa ko pang bahay na mas malapit sa akin. Pero siyempre, hindi mo na sasabihin kay Jay para hindi malaman ni Jay. Basta sasabihin mo bahay mo. Deliver mo doon. Tapos lahat ng security, alis na. Lahat ng tao ni Zaldico, alis na. Ngayon, ako naman na magpapapick up doon. Doon sa malapit sa bahay ko. At sasabihin ko ngayon sa security ko, mga ano lang yan, mga dokumento lang yan. Mga laruan ko lang yan, mga ano lang yan, mga ano lang, Ichira na noodles. Yan. Pick upin nyo nga yung Ichira noodles ko doon sa kabilang bahay ko. Siyempre, hindi mo alam kung ano yung laman nun. Kasi ang nakakaalam lang yung mga tao ni Zaldi. Nagigets nyo? So, nalinis ka. Malinis yung sayo. Walang nakakaalam na may na-deliver sayo. Tama, mali. Kung ako sindikato, ganun gagawin ko. Diba? Isipin nyo na mabuti yun. Kaya nga, yung mga ginagawa nitong ICI, ito yung ano lamang, satire lamang po ito. Yung sinasabi ko, yung kinikwento ko. Assuming lang na yung sinasabi ni Sir Orly ay totoo. Diba? Ngayon, para kasuhan mo lang si Zaldico ng ganito, parang imposible, hindi nyo alam. Hindi alam nung kanyang speaker na may mga insertion siya.
I mean, simple logic, ICI. No wonder, ito, ipapakita ko sa inyo. No wonder, ayaw ng ICI na public hearing na nakakatakot, mga kababayan. Nakakatakot po dahil hindi ho tama na hindi pampubliko ang hearing. Kesyo, ang dami nilang dahilan gagamitin daw sa politika. Ito, pakinggan ninyo. Siguro ho naman, nabugbog na ho kayo ng katanungan na ito, no, na nanggagaling sa aming mga kasamahan sa media at maging po sa ilang pong mga civil society organizations. No? Kasi po, bulag ang publiko sa nangyayari pong deliberasyon sa komisyon kung ano ba ang mga uri ng katanungan nila, ano ba ang pinag-uusapan ninyo, ano ba ang perhaps ay mga nangyayari habang meron kayong opisyal na pagdinig. Bakit ho ba talaga ayaw nyo itong i-live stream? Yun nga po, actually na-explain ko na po sa iba pong mga nagtatanong sa akin na ang rason po kung bakit po hindi po tayo live stream is that nag-iingat nga po ang commission na magamit po to or ang magamit sila for any political leverage or agenda po, no, or for any other malicious intent po, no, or objective po. Sabi ko nga po kanina, kuminsan po kasi pagka naghihiring po pa isa-isa po yan So, ibig sabihin, isang tao po nagsasalita or at most po siguro dalawa. Ngayon po, pagka meron pong sabihin siya na, for example, involved dito si Mr. X, ang tanong nga po namin napakadelikado po yun. Kasi po, we're already relying para po trial by public in the sense that this person, kahit po meron siyang, unang-una po, hindi po natin alam pa kung anong kanyang background or kanyang karakter talaga po, no? Siguro po, the fact that he's in this mess, not necessarily, I'm talking of those, yung mga iba po na obvious no? Ibig sabihin, tatanggapin na po ba natin na gospel truth? So, totoo ba to? Pag mag-akusa siya na ganito, binigyan ko ng ganito, tatanggapin na po natin yan. Baka po kasi delikado po yun, no? Baka po nagagamit na ang komisyon for political agenda or purposes. Kaya po nag-iingat. Kaya po, kinukuha-kuha po itong mga testimony na to at bine-verify po, no? Hindi po basta-basta. Kung meron po siyang sinabi ng ganito, titingnan po natin, meron ba itong paper trail, meron ba itong money trail. So, yan po yung mga, or meron po bang iba pang magte-testify to collaborate on him or her statement. Yan po yung mga delikado po, iniiwasan na mangyari po ng komisyon. Dahil po, ayaw po namin na, kumbaga, ma-mislead ang public and for them to eventually accept the truth of a statement of a single individual. Yun po yung aming po. Sige po. Pero okay na po. Sige. Can I add pa po? Okay, go ahead sir. In fact nga po, meron nga pong insidente na meron po kami narinig na report na meron pong grupo na ngayon na ginagamit ang ICI na sila daw po ay inatasan ng ICI na mag-imbestiga sa kanilang region. Wala naman po kaming ganun klaseng instructions or imprimatur. Ibig sabihin, hindi po namin sila binigyan ng ganyang klaseng authority to do that. So, ganyan po. Napakadelikado po. Din lalo po kami mag-iingat ngayon dahil people are taking advantage ng ICI po. So, the more po medyo po kami ngayon. Kumbaga, very cautious na hindi po magagamit ng ICI sa mga ganitong bagay. So, yan po yung yan po yung gasol. Sige po. So, sabi ho ninyo, 2 punto, no? Kaninyo, para ho walang trial by publicity, hindi magagamit yung ICI para po sa interest na ninuman, So kumbaga po, ang gusto ho ninyo, pagkatiwalaan na lamang kayo ng bayan sa ginagawa nyo. Patay tayo dyan, di ba? Siyempre po, importante pong tiwala ng bayan sa ICI. Kasi po, ito na po yung sistema na nailatag po para sa nailatag po na maayos po itong nangyari na to, no? At hindi naman po totally blind
Hindi po totally blind ang taong bayan. Naalala niyo po, ano po nangyari kahapon? Kahapon po nung pinail po namin aming rekomendasyon at report po sa Ombudsman, we immediately provided media and the public the entire copy of our file. So, yung basis for the So, buong po yan. Buong yung report po namin binigay na po namin sa media, sa public po, para mabasa po nila. Ngayon po, kung may makita po sila doon na dapat, at least may basis na po. Diba? Meron na po. Kaya nga, yan po yung na po natin, iniingatan natin We're trying to balance po yung balance ng transparency or the right of the people to information. At the same time po, yung private individual right. Kasi po, pag akusahan po yung isang tao baka po sabihin guilty na kaagad, kawawa naman po, no? Or baka po nagamit lang siya. Ito po ngayon, pagkasabit. Grabe, no? Ang dahilan lang nila, ayaw lang nilang magamit sa politika daw ito. Alam mo, give the information and let the people judge. Magagamit lang naman yan sa politika kung talagang bias kayo. Kung the way you handle the proceedings or the hearing, bias ang pagtatanong ninyo. Pag may sasabihin na bigla nyo nang tinatabla, nasa sa inyo. Ang taong bayan matalino na, wag nyong gawing bobo. Kasi sa mga nangyayari na to, kahit pinipigilan ni Soto at ni Lacson, di umano yung mga hearing na nagtuturo kay Romualdez, na alam pa rin ng tao na si Romualdez at merong pang nasa ibabaw niya na katarantaduhan dito sa flood control scandal na to. 'Di ba? Alam ng tao 'yan. Even if kahit anong pigil mo. So sana ipakita na lang natin sa tao, maging transparent. Di kung ganyan pala ang gagawin natin, hindi transparent. Wag na lang din transparent and deliberation. Magiging political na rin yan. Wag na transparent ang hearing kasi magiging political na rin yan. Let it be. Let it be. Let it be. Diba? Yun lang naman po yun Kasi kalokohan po yun para sabihin mo. Hindi kasi yun lang yung simple na nila logic nila Magiging political lang yan pagka hinayaan natin na masa publiko. Mas importante pa ba yung perception ng tao kaysa sa makita ng tao ang katotohanan? Kung ano ang nangyayari? Di ba? Si Magalong na nga mismo nagsabi. Natutumbok niya na yung mastermind. Biglang kung ano-anong issue ang lumalabas sa kanya ngayon. Mantakin mo, issue sa kanya. Dahil daw DDS siya. Putang ina niya. Gago! Issue sa kanya kung ano-ano. Di ba? Sana, wag naman ganun. Wag ganun. Ginagago yung mga Pilipino kung nagago nyo noong 2022, wag naman ulitin ngayon. Sana lang talaga. Alam mo, ang dapat buwagin ay hindi yung Senate hearing. Hindi kayo, mga kababayan, sagot nga kayo dito sa comment section. Ano mas gusto nyong buwagin? Senate hearing o ICI? Na hindi transparent, na hindi natin mapapanood, hindi natin malalaman kung ano nangyayari. ICI o Senate hearing? Hindi kasi ang planong buwagin yung Blue Ribbon Committee. Ang dapat buwagin yung leadership ng Senate. Gago! Ang dapat talaga palitan, tanggalin si Soto at si Lacson dahil dapat maglagay tayo ng independent senator. Walang iba yan kung hindi si Cayetano. Independent yan Tumakbo yan, hindi under, remember, he's not under the Duterte lineup. Nung huling takbo niya, independent ng tinakbo niya. Dapat ganyan. Independent. Ano ginagawa nyo ngayon? Saan ba tumakbo yan? Sa ilalim ni Marcos. Ano sa tingin nyo pagsisilbihan yan? Logic lang Simple. Gago! Kaya nga mga kababayan, i-comment nyo dyan. Ano dapat ang buwagin? Yung hearing sa Senado o yung sa ICI ang dapat buwagin? Yeah? Comment po kayo dyan. Tapos share nyo itong video nito. Maraming salamat po. God bless everyone.